Kamusta mga kanegosyo? Isa ka bang OFW na naghahanap ng negosyo na pwede mong simulan sa Pilipinas kahit nasa abroad ka? Yung pwede kang kumita ng extra income at kalaunan ay pwede mong gawing full-time business. Kung oo, perfect na perfect ang video na to para sa iyo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 business ideas na pwedeng patakbuhin kahit nasa ibang bansa ka pa. Kaya naman relax ka lang dyan at tapusin mo ang video na ito at malay mo, mahanap mo na kung ano ang negosyo ang babagay sa'yo. At hindi lang natin iisa-isahin ang mga business ideas na ito. Ipapaliwanag rin natin kung paano ito gumagana at bakit swak ito para sa isang OFW na katulad mo. Ako po si Roy Z and welcome sa negosyo. Kung hilig mo ang mga videos na katulad nito, baka naman pwede kang mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong po ito para sa tulad kong content creator. Bakit nga ba kailangan magnegosyo kung maganda naman yung kinikita mo sa ibang bansa? Siguro, isa ito sa mga tanong na papasok sa isipan mo kabayan. Simple lamang ang sagot. Hindi habang buhay ay may kontrata ka sa ibang bansa. Hindi rin habang buhay ay malakas ang katawan mo at kaya mong magtrabaho. At hindi rin habang buhay ay magandang itinatakbo ng ekonomiya. Kung sakali na uuwi ka sa Pilipinas dahil nawalan ka ng trabaho o dahil wala ka ng kontrata, kung wala kang nasimulan na negosyo, siguradong mauubos ang pinag-ipunan mo at babalik ka na naman sa zero. Pero kung may negosyo ka nang nasimulan habang nagtatrabaho ka pa sa abroad at na-manage mo ito ng maayos kahit na ikaw ay malayo, siguradong meron kang fallback. Meron ka pa ring extra income at magkakaroon ka pa rin ng peace of mind. Kaya naman, narito ang top 5 business ideas para sa iyo. Number 1, online selling or e-commerce business. Dito na papasok ang mga platform kagaya ng Shopee, Lazada, Facebook Marketplace, TikTok Shop at iba pa. Now, bakit online selling? Well, hindi na ito bago pero hanggang ngayon, sobrang dami pa rin ng yumayaman dito. Paano mo to gagawin kung nasa ibang bansa ka? Number 1, maghanap ka ng mga suppliers ng mga produkto na plano mong ibenta. Pwedeng mga damit, gadgets, beauty products, home items at iba pa. Number 2, mag-set up ka ng online stores. Pwedeng Shopee, Lazada, TikTok Shop or kahit saan na mga platform na pwede kang magbenta online. Number 3, mag-hire ka ng isang trusted na tao sa Pilipinas. Pwedeng pinsan mo, kapatid, or anyone na trusted mo para sa packing, shipping, and inventory. Siyempre, yung kukunin mo ay yung marunong. Ang trabaho mo ay magmamanage ka ng mga online orders, marketing, and strategies para mas lumakas ang benta mo in the future. Bakit maganda ang ganitong negosyo? Unang-una, pwedeng magsimula sa maliit na puhunan. Pwede ring lumaki ang negosyo depende sa sipag, tiyaga at gagawin mong strategy. Hindi mo rin kailangan ng physical store at pwede mo itong gawin kahit part-time habang nagtatrabaho ka pa sa abroad. Kung makakakuha ka naman ng maayos na tao sa Pilipinas para makatulong mo sa negosyo na ito, siguradong magiging steady income ito para sa iyo. Business idea number 2. Real estate rentals. Dito na papasok ang mga pagpaparenta sa apartment, condo or commercial spaces. Isa ito sa mga business ideas na talaga namang proven and tested na. Paupahan, rental business kabayan. Kung may lupa ka or existing apartment or condo unit na pwede mong parentahan habang ikaw ay nagtatrabaho sa abroad, kailangan mo lang mag-hire ng mga trusted caretakers na siyang magmamanage sa Pilipinas para mag-kolekta ng renta at mag-ayos ng maintenance. Bakit nga ba maganda ang rental business na katulad nito? Sigurado ang passive income kada buwan. Tumataas din ang value ng property habang tumatagal. Hindi mo kailangang bantayan ito araw-araw and this is a steady source of income. Lalo na kung nasa prime locations or malapit sa mga school or offices. Pero dapat mong tandaan kanegosyo na dapat ay piliin mo rin yung magiging tenant mo at dapat trusted mo yung magbabantay sa mga paupahan mo. Mas mainam na magsasagawa ka rin ng background checks para masigurong maayos ang uupa sa properties mo.
Business idea number 3, franchising business. Pwede kang mag-franchise ng mga food cart, water refilling stations, laundry shop, mini grocery at iba pa. Well, kanegosyo, kung gusto mo naman ng business na meron ng sistema at proven na ang branding, ito ang isa sa pinaka-less hassle na business idea para sa isang OFW na katulad mo. Ano ba ang mga kailangan mong gawin? Number 1, mamili ka ng tamang franchise. Pwedeng food cart, water refilling station, or pwede ring mini grocery. Number 2, mag-hire ka ng manager and staff para sa mga day-to-day operations. Number 3, ikaw naman ang magmo-monitor remotely ng mga sales, advertisement, and operations. Number 4, mag-set ka ng clear rules, clear expectation, at monthly reporting system para nakikita mo ang resulta at ang status ng franchise business mo. Bakit maganda yung mga ganitong uri ng negosyo? Number 1, meron ng sistema. May training, may support from the franchisor. Mas mabilis ang ROI, lalong-lalo na kung maganda ang makukuha mong location. Hindi mo kailangan maging eksperto sa pagnenegosyo dahil nga proven and tested na ang kanilang business strategy. And mas higher ang chances of success dahil kilala na nga ang brand ng ifo-franchise mo. Kung gusto mo ng steady business habang nasa ibang bansa ka, nako, siguradong isa ito sa pwede mong pag-aralan at kalaunan ay simulan na negosyo. Business idea number 4, agribusiness. Kung may lupa kayo sa probinsya na nakatenga lang, nako, huwag mong hayaang mabulok yung opportunity. Agribusiness is one of the best long-term business na pwedeng magbigay sa'yo ng passive income. Ano ba yung mga options na pwede mong simulan? Poultry business like chicken or mga itik, piggery, yan, mag-alaga ng baboy. Vegetable and fruit farming. Pwede rin ang fish pond, mag-aalaga ng tilapia, sugpo, bangus, or even crayfish. So, ang kailangan mong gawin, mag-hire ka ng magiging caretaker na mapapagkatiwalaan at syempre dapat may experience na sa ganitong uri ng hanap buhay. Mag-set ka rin ng clear accounting system and monthly monitoring para nakikita mo kung ano nga ba ang dapat pang gawin para mas mag-improve pa ang negosyong sinimulan mo. Bakit naman maganda ang agribusiness? Number 1, essential ang mga products. Pagkain, syempre hindi nawawala yung demand. Very sustainable and long term. Pwede mo ring palakihin ito over time. Bukod dito, may mga government support din paminsan-minsan through agri-loans. Perfect ang negosyo na ito, lalo na kung mayroon kang lupa at gusto mo ng long-term business and investment. Business idea number 5, events or party supplies rental. Magpaparenta ka ng mga chairs, tables, tents, sound system, videoke sa mga party and other events. Napakadaming party at mga ganap sa Pilipinas araw-araw. Nako kabayan, hindi ka mauubusan. Dito napapasok yung business idea ng events and party supplies rental. Simple lang pero napaka-consistent and very in demand. Paano ka magsisimula? Number 1, syempre mag-i-invest ka sa mga upuan, tables, mga tablecloth, chair covers, sa mga tent, sound system, or kung may budget ka naman, bumili ka ng videoke system. Once na nakapag-invest ka na sa mga kakailanganin mo ng mga equipments, kukuha ka naman ngayon ng trusted na tao sa Pilipinas na siyang mag-handle ng inquiries, bookings, deliveries, at iba pang day-to-day operation. Habang nagtatrabaho ka naman sa abroad, pwede mo ring i-monitor at i-promote ang negosyo na ito para mas dumami pa ang inquiries at mga kliyente ng business mo. Makipag-tie up ka rin sa mga event coordinators, stylist, at iba pa mga suppliers para kung sakaling kailanganin nila ng mga serbisyo mo, ikaw ang unang-una nilang kukontakin. Bakit maganda ang ganitong uri ng negosyo? Number 1, very minimal manpower lang ang kailangan. Usually, per event lang. Pero habang nakikilala ang negosyo mo, dito na mas dumarami ang potential clients mo. Repeat customer every year, tulad sa mga birthdays, weddings, and reunions, basta nagustuhan nila yung serbisyo mo.
Community-based referral, mabilis na itong mag-spread, lalo na kung marami kang kakilala. Reusable ang mga equipment mo. Ibig sabihin, hindi mo lang ito isang beses magagamit. Matagal-tagal mo itong pagkakakitaan and eventually, pwede kang mag-expand in the future. Kung gusto mo ng mga negosyo na hindi araw-araw magiging hassle pero very consistent naman ang kita, napakaganda ng ganitong uri ng business. Kaya naman kanegosyo, kung isa ka sa mga OFW na gusto ng financial security and peace of mind, pumili ka na sa listahan ng negosyo na nabanggit natin. Mag-comment ka sa baba kung aling negosyo ka interesado at malay mo, baka yan na ang himay-himayin natin sa next na video natin. Syempre, don't forget to like, comment, and subscribe para marami ka pang OFW negosyo and financial tips na matutunan sa ating channel. Hanggang sa susunod, ingat palagi and sana lahat ng pagod mo ay magbunga sa hinaharap.